talaga yung nakalista sa pangalan niya. The Kirkitect. Kumbaga yung mga T-square niya, yung mga right angle na naharap niya with the final slash, it might become a factor here in this game. Knowing na kapag tinignan mo yung lineup ng AP Bren, they're all very position-based. At napakahirap ng displacement kung position-based hero ka. I think at this point, Aqua needs to step up. Kailangan niyang magbigay ng karagdagang vision at hindi lang yun. I-try i-burst si Super Prince on his signature Luyi. Para palang napunta tayo sa mundo na lahat ng comfort pick nakuha ng Onyx Philippines, no? Pumabor sa kanila, no? And so far for Onyx Philippines, sabi nga natin, ito yung person lang, pag gumana, why not, di ba? And a very honest approach ito, giving all of their signature heroes na para bang pinapatunayan nila na gusto namin sweep agad itong laban na to. Yeah. Looking at the emblems, gusto ko yung choice ni Super Friends dito, knowing na malaki yung presence niya sa mga team fights. And alam niya rin naman mahahapde yung heroes dito ng AP Bren. The tenacity choice on the tier 2 talent. Usually yung mga mid laners nagwi-wilderness blessing, pero ang choice niya rito is yung tenacity for added sustain, and it goes well with the the Brave Smite emblem. Tapos dagdag mo pa dyan yung mga shields na nakukuha niya just from the duality procs. Naalala ko during that time ang mga ignition na mga Luyi, pero dahil sa ginawa ni Super Prince, biglang nagbago ang lahat ng mga top builds. Naging Brave Smite na lahat sa oras na yun. Nagbago ang mid lane ng MLBB. Pati Zushin, Valentina, Brave Smite. Yan ang literal na kasalanan ni Super Prince. Siya rin nagsimula nung Skypiercer first build eh. Yes. Diba? And so for trendsetter, at ngayon, tempo setter din yung ina-attempt dito ni Xnova, na yung sa XP talaga yung pinaka-importante before the first turtle. And that's why, even Brusco's well aware na baka si Kirk talaga apruhan dito. Nandiyan din naman sila Super Prince and Ever. Kaso James sa pinakalikod, makakasayaw rin. Getting the first blood. At di pa sila tapos dyan. Susunod pa. There's going to be the Yo-Yo Blitz. Vengeance activated here para kay Lord Jim. A double kill for James Banks. At nabuhay pa nga si Xnova doon, yung buong damage sinalo mula sa combo ni King Kong, pero dahil sa sustain ay nakalamang pa sila. Yeah, it's a massive outplay mula sa AP Bren. And this them realizing na, okay, we have the stronger XP, we have currently the stronger duo mid, and then sakto rin yung rotation ni James Pangs papunta siya doon sa top lane. XP is everything in this patch kasi ito yung magdidikta kung kaya mag-turtle o hindi. And knowing na nakita na nila yung skills na nagamit dito sa Onyx Philippines, they knew that they can fight. Oo, yan nga yung pinag-uusapan natin kanina, no, na kailangan i-burst ni Aqua si Super Prince na paulit-ulit. And Lord JM, low HP, aray ko po pare! Ni-retry pa. That was a sure kill na inattempt dito. Hindi natin ba? Nangyayari talaga para sa Onyx PH. Napawian. Napuntahan kagad. Yung trade na hinaharap dito ng Onyx PH. Ganda nito yung binibigay yung buong plato para kay King Kong. Just to, pabilisin yung farming speed dito ni King Kong, and then yung pressure din sa middle lane ay nakukuha ng Onyx kasi nandoon din yung Arlot. And last week nung nakita natin yung King Kong ni Lancelot, ni King Kong ay pumipirma na muli ito, no? The perfect game for a Lancelot. We're expecting the same thing, pero mukhang mag-out-trade pa si Shizu dito, pare. Okay, napa-flicker na rin siya. So, might as well yung survivability na lang in-ensure ni Shizu, but that's huge info para sa Onyx. Yeah, not just info. Ngayon pababa yung ikot dito ni King Kong. They might just stay here, honestly. Ang laki pa ng window ng Onyx. Pwede pang dumaan ng mid si King Kong dito, tapos balik sila ng gold lane. 40 seconds pa bago mag-spawn yung pagong. And itong unang pagong na to, mukhang mabibigyan pa ng karagdagang pressure. Super Prince with the diversion play. Pero mukhang hindi nila itutuloy ito. Saktong pag-position lamang around that first turtle. And medyo nawawala na rin yung lead na nakuha ng AP Bren kanina. 300 na lang ang hawak nilang kalamangan. Yeah, medyo weird lang yung napili ng Onyx. I mean, nagsistick pa rin sila doon sa idea na puntahan natin yung XP kasi mag-start yung pagong. Pero currently, hindi na pa-punish yung lack of flicker from Shizu. So medyo pantay pa rin yung laro dito ng dalawang gold laners. Pero interesting pa, bumaba yung Arlot. And I think ang play dito is yung counter, yung cross-map play na if ever man lumaban yung AP Bren, pwede sila pumunta sa bottom lane. Huli, magandang find a slash. And attack here onto Kelra. Swift moves here para sa Onyx. Ngayon tututok naman tayo sa pagong na kung saan ay natauhan agad doon ng AP Bren. Aqua covering all sides of the map. It's going to be a turtle para kay James Banks. A turtle for a flicker and a kill ng Onyx Philippines. Midnight, sino bang nakakalamang sa ganong klaseng trade? I would say you're still happy for Onyx kasi at least nakokontrol mo yung lane, and that's exactly the essence of a Luyi play. Lord JM though. Okay, abutan. Nandun pa rin ang assistance galing kay Kirk and Super Friends. No way out for
Lord JM. Ang aga na naman nilang sinasagot. Yung pwede maging sakit ang ulo. In max range yung mga final slash ni Kirk, ha? Oo. Ito yung maganda sa ginagawa. Kamunti ka na. Yung maganda sa ginagawa ng Onyx Philippines is ina-abuse nila yung capability nila na gumawa ng cross-map play. Alam mo, sa totoo lang yung ginawa ng AP Brand kanina, napakaganda rin. Nung nakita nila na, okay, bumaba yung Arlot, ni-rush kagad nila yung pressure sa may turtle. That's the punish na kailangan mong gawin against Onyx Philippines. Medyo- Now, Onyx though, Medyo hot doon sila Kelra. Magandang chase yun if ever. But still, for AP Brand, kahit may free reign si Aqua na manguna, there's this certain part na dahil hindi nila masyado makita yung intel, nagdadalawang isip sila sa mga bushes. yeah. And look at the build coming in from Kirk. Full tank na Arlot. Chinepi pa niya ng konti yung magic defense. Kaya naman pala napakakunat ng Arlot na ito. Oo, isa siyang selfless man. Kasi ang dami niyang kailangan tangkihin, min eh. Kailangan niyang tangkihin yung CC, kailangan niyang tangkihin yung Bruno. Lalo kapag nakaka-free hit yung Bruno, kailangan siya lang yung nasa unahan. Kasi si Brusco, medyo counter-set yung labas niya rito kasi parang yung Glorious Pathway gusto mo magamit kapag wala na yung mga dash. So kailangan may mauna talaga from Onyx Philippines. And that's the benefit of having a Louie in Arlot. Is pwede kang umikot kahit sino man yung kasama sa totoo lang nung Louie kasi laging nandyan yung combo nung final slash with the Glorious Pathway. So ang ginagawa ng Onyx Philippines dito, si Arlot, si Kirk ay laging kasama si King Kong. Tapos si Super Fins tsaka si Brusco naman laging kasama si Kelra. And I'm quite surprised nga Midnight na kahit binibigay ni Kirk ang kadalasan ng kanyang wave dito kay King Kong ay nakakasabay pa rin siya. In fact, lamang pa nga siya sa gold against the CC na hawak ni Lord JM at mukhang magpupush ang Onyx Philippines Ayan dito na. sa may bandang ibaba. Recta mid ang kanilang ball. Okay, nagmamadali. Pero naabutan at nakita nila Aqua na nandun na nga ang Super Fam. You've mentioned, kailangan may frontman para dito sa Onyx. Ayan na naman yung napakitang final slash here para kay Kirk. Counterplay na nga ba ito para sa EV Brand? Pero mukhang nga, abutan pa rin sila ng Team Uchi. Dalawa naman yung tatamaan. James Thompson still get the turtle. Pero sa kabilang banda naman, makakasagot ng burst dito sila Aqua. Pero sa kabilang banda, mababawi din agad. Kelro with a double kill. 2 for 1 ang palitan dun. 2 for 1 man, nakuha pa rin ng AP Bren ang pangatlong pagong ng larong ito. And this is 3 out of 3 turtles para kay James Pax. Yeah, ang kailangan lang isipin dito ng AP Brand is yung group up potential nila ay medyo behind versus Onyx Philippines. Honestly, mas malakas yung teamfight talaga ng Onyx Philippines. But every objective that you get, it slows down the game of Onyx. And baka umabot tayo sa territory na yung Joy late game ay tumating for AP Bren kung saan kaya niyang almost one-hitin lahat ng heroes. Medyo mahihirapan lang talaga sila pagdating sa mga teamfight. Pero ang pwede nilang gawin dito is split din yung mapa. Yun nga lang, kailangan nilang isipin yung mga TPs na galing kay Super Prince. At gusto ko yung nabanggit mo no Midnight, yung power spike na late game ng Joy. Dahil isa si Joy sa parang dalawa yung power spike eh. Yung unang power spike mo, yung levels 1 to 4 na napakataas ng base burst damage mo. Pero by mid-game, ramdam mo yung fall off. Yeah. Pero pagpasok ng Holy Crystal plus the Divine Glaive or Wishing Lantern, ay dito mo Ayan na. masasabi na napakasakit na naman ng hero na ito. Yeah, may window R kumbaga. Kaso ngayon yung window Grabe para ka. matay talaga si Lord J. Even with the vengeance. Enough para pabagsakin siya. Instant kill here for Onyx. Tatalo sa X-Nova. Tataman sila Super Prince. Mapapa-flicker out. corner. A new vantage point para sa Onyx. Maku-corner pa dito sila Aqua and even X-Nova. Still holding on na hindi mabasag yung Torre sa taas. Pero habang nangyayari ang lahat ng yun, tumatrabaho si idol mo James Banks. Focus lang sa goal. Aabot tayo sa punto na mag-scale up dito yung Joy tsaka Bruno. Actually, aabot sila sa point na hindi nagmamatter yung mga matchup kasi ang kailangan naman isipin dito ng Onyx Philippines, sinong sasalo nung damage output? Kasi ang dami sa side ng AP Bren. Kahit si Aqua, meron siyang access doon sa Harit, meron siyang access sa Louie. Ang dami nilang bypass. Yung Joy, walking bypass yan eh. Yan yung anong frontline, kaya kitang abutin sa likuran. Tapos meron ka pang gatot kacha. So in terms of team fight, yes, malakas ngayon ng Onyx Philippines. Currently, sila yung naghahari pagdating sa power spike. Pero may parating na late game power creep for AP Bren. Tama ka dyan eh. Kumbaga, itong si James Banks against all odds, eh kaya pa rin niya dumali pero madadali din si Lord J. Aabutan ng mga secret version ng Chrono Dashes. Tumula sa X-Nova. Kaso James hindi na Banks! yata siya makakatakas James lang. Banks! Tatama din naman niya sa Amy Umbrella. James Banks sa pinakalikod, umatake. Nandiyan ang pagsayaw. Sinayawan lang sa harap dito. Ang Super Fam, 3-man down. Alam mo, napaka-rare na lang makakita ng tumatamang AOG men eh. Madalas panakas yan. Pero napaka-crucial lang paghuli ni X-Nova kay Kendra doon. Na-force kasi yung mga battle spell. Kumbaga, ganito yung gamit ng Glorious Pathway sa side ng Onyx. Ngayon, pag wala kang dash, pag wala kang flicker, you're under the mercy of James Banks and Chizu.
And just like that, makakakuha pa ng isa ang AB Bren. It looks like nabaliktad na ang script. Lamang ang Onyx Philippines kanina in terms of team fighting. Pero ngayon, First Lord plus a 1K gold lead. Hawak na ng mga bees. Ito na yung binabanggit mo, Womi, yung nakakatakot na power spike ng Joy. The Holy Crystal with the Wishing Lantern. Sobra-sobra yung magic damage na lumalabas mula rito kay James Banks. And not just that, yung physical damage din mula kay Shizu, napakahapdi na. Imagine taking damage at 1,000 damage per hit mula kay Shizu. Mapapatanong ko talaga for Onyx eh. Sinong gustong sumalo nito? Ang hirap, di ba? That's maximum potential for a Joy ni James Banks. And not only that, kung kaninang fret natin, maraming pwedeng pumigil, mang blockade sa kanya. Hindi nangyari yun kasi nga na-exhaust agad nila X-Nova, Yeah. nila Aqua, yung mga battle spells ready dito na Onyx. And mo, naghihintay tayo no, ng potential power play mula dito sa Onyx Philippines. They do have the trigger pa rin. No? Nandiyan pa rin ang diversion. If they're able to make something creative na magbibigay sa kanila ng potential winning team fight, ay posible pa rin yan. Usually, no, yung mga luging team fights talaga, pumapatak yan ay 4K gold lead. Pero itong 2,000, doable pang pumalag in a 5v5 setup. Yeah, it's all about the execution ng team fight, positioning din. Pero yun nga lang, ang dilemma ng Onyx dito is yung window na kaya nila lumaban, they have to find the proper displacements before AP Bren hits their targets. Ang ibig sabihin doon is, pagdating sa mga team fight, yung laro ng AP Bren, simple lang gagawin nila eh. Force lang nila yung mga dash, tapos bigyan ng mga bola yung Onyx Philippines at hayaang sumayaw si James Banks sa likuran. For Onyx, napakaliit lang ng window nila. Under the Zaman Force, under sa window na kaya lumaban ni King Kong, kailangan maipanalo na nila yung team fight. Kasi if hindi, lugi sila sa patagalan ng damage. Tama naman, kasi mahilig magtanong si James Banks ngayon ay Ani season para sa AP Bren. Anihin yung kanilang pina-farm up na kanina pa. May established lead, yes, but as you mentioned, in an instant, pwede kasing maboreto. Magto-12 minutes pa lang tayo ng laban, pero pantay pa rin yung mga nangyari dito, Sa especially on the totoo goal. lang, no, in terms of the map, Athena, Midnight, kaya din hindi masyado nararamdaman yung lamang ng Onyx Philippines sa side lanes. Ay, grabe yung pag-alaga ng AP Bren doon sa kanilang mid lane, tier 2, tier 3 rather. Yeah. Ayaw talaga nilang ipamigay yung mid lane Tori na yun. Yeah, ngayon, yung setup ay medyo pabor pa for AP Bren. Although pwedeng hindi pansinin ng Onyx to, itong opposite side ng Lord kasi may Tori pa naman doon. Pero delikado to Sa totoo lang, medyo delikado to. Pero may diversion na nakabangin River. Wow! Atras agad. Practice One lang. play para sa Onyx. Ibang klase yun, pare. Totoo. Anything to get the chip damage doon sa inhibitor turret. Isa pang ganun, pare, may inip na sila. Yeah, ang goal ng Onyx doon was to split the map, honestly, from AP Bren kasi umakyat si King Kong. Yeah. Kaya naman, ito yung gusto ko sa laro ng Onyx eh. Parang lagi may mga mechanical outplay Oo. sa mapa na nagiging macro. Yung fact lang na bababa yung apat, aalik-akit to Lancelot. Siyempre may dedepensa from AP Bren. Tapos TP lang palabas. Pero imagine mo, hindi yun intrusive thoughts, Oo, uy. Kasi papagana nila. Pero yung play next Nova, mababasa, makikita nila Brusco, pwede Yun siyang lang. bigyan. Pero sila Lord James Shizu nakatarget pa rin dun sa Lord King Next Kong Nova? on your Aray! deck. Kakasabi ko lang na pwede siyang bigyan. Aray! Ang kanyang ultimate, nagagamit na patakas ng aray, pati si Aqua. Ibang klaseng torn throws yun. Nagra-rush yung Umbrella Flea bigla pa rin nabigyan. Oh my Half goodness. HP para dito sa Lord Kirk. Looking What? for the angle pero hindi tatama ang kanyang final slash. Okay, wala mahuli dito, pero tinatry silang hulihin dito nila James Banks. Napasasako, Retrian? vacuum, masasayawan, pabalik dito nila Kelra. That's going to be a shutdown kill. At ngayon si Lex Nova matitira, pero not for long as Kelra secures the double kill. At hindi lamang yan ngayon ng Onyx. Nagkakaroon pa ng attempt na bumasak sa may bandang gitna. Oh my goodness. AP Bren lost the setup after the conceal. Binitawan nila yung mga bush and si X-Nova na iwan doon sa middle lane. And the punish mula kay King Kong. Ito yung natunghayan natin nung last week. Hindi ka talaga pwede magkamali sa harap ni King Kong. Lalo kompleto yung kanyang stacks. Kanina, kompleto yung stack nung kanyang War Axe. Kompleto yung stack ng Brute Force. Overwhelming damage output mula kay Lancelot. And umabot tayo sa punto na retrihan mula kay King Kong and James Banks. Unfortunately, na-exhaust na kasi yung electrifying beats. And all King Kong had to do was use the Thorn Rose Retribution combo. At isa yun sa mga pinakamalupit na retribution combos throughout the history of MLBB Esports. At pumipirma King Kong! na nga si King Kong. Okay, nagkakaroon ng meet and greet dito sa may bandang taas ang Onyx Philippines. Habang nandyan ang carpet. Lure spot here para kay Brusco. Ensured an inhibitor takedown para sa Super Fam. Next move is going to be on the bottom side na kung saan nagwagi na naman sila na mag-takedown na Torre. Yung Lord ay buhay pa rin. Magiging finals na dito Oh my para kay Kirk. goodness. And Kelly's free here para kay King Kong. Tuloy-tuloy na naman dito. It's going to be a jam. It's Sonic time yet again.
2-0 para sa Onyx Philippines. At ang Super Family ay nagpapakita na muli